Sa marangyang kaharian ng Monaco, kilala ang pamilyang Ashford sa kanilang kayamanan, kapangyarihan at dugong bughaw. Ang mag-asawang Haring Edward at Reyna Celestina ay biniyayaan ng 4 na anak, ang mapagmahal na si Prinsesa Catherine, ang palabirong si Prinsipe Theodore, ang misteryosong si Prinsipe Lucian, at ang panganay na si Prinsipe Alaric Ashford. Bukod sa pagiging tagapagmana ng bilyon-bilyong negosyo ng pamilya, kilala si Alaric bilang isang cold billionaire. Seryoso, walang ngiti, at tanging negosyo lang ang laman ng isip. Para sa kanya, ang pag-ibig ay isang kahangalan lamang, malayo sa marangyang buhay ng Monaco. Sa isang simpleng bayan ng San Diego, naninirahan ang pamilya Mendoza. Sila ay isang pamilya ng mga magsasaka na nagtutulungan sa kanilang malawak na taniman ng pinya, saging, mais at nyugan. Dito nakatira si Ashanti Mendoza, ang nag-iisang babae sa magkakapatid at ang itinuturing na pinakamagandang dalaga sa buong bayan. Sa ganda ni Ashanti, taon-taon siyang hinihirang na Reyna Elena sa kanilang patimpalak sa Santa Cruzan. Katuwang ni Ashanti sa buhay ang kanyang mapagmahal na pamilya, Mang Jose at Aling Marina, ang kanilang masisipag na magulang, Melvin, ang panganay na nagtapos ng agriculture at utak ng kanilang sakahan, Nico, ang pangalawang kapatid na isang dedikadong guro, Mike, ang bunso na kasalukuyang nag-aaral pa sa senior high school. Kasama rin ni Ashanti ang kanyang matalik na kaibigan na si Mildred, isang babaeng madaldal, feelingera, medyo ambisyosa, pero tapat na kaibigan naman na laging pangarap makatagpo ng mayamang lalaki. Isang araw, nagpasya si Prinsipe Alaric na lumipad patungong Pilipinas para personal na tingnan ang isang malawak na lupain na balak bilhin ng kanyang kumpanya para gawing isang luxury resort. Ang lupang ito ay katabi mismo ng sakahan ng mga Mendoza sa San Diego. Habang naglalakad si Alaric sa gilid ng kalsada kasama ang kanyang mga bodyguard, isang rumaragasang tricycle ang dumaan sa tapat ng isang malaking puddles o lubak na may tubig bula. "Watch out!" Sigaw ng isang tinig. Huli na ang lahat. Natalsikan ng maputik na tubig ang mamahaling suit ni Alaric. Galit na lumarang ang kanyang mga mata. Ngunit bago pa man siya makasigaw, isang dalaga ang humahangos na lumapit sa kanya. Hawak ang isang basket ng mga bagong pitas na pinya. "Naku sir, pasensya na po talaga." Hindi po napansin ng driver yung tubig. Paghingi ng paumanhin ni Ashanti, habang mabilis na kinuha ang kanyang panyo para punasan ang dumi sa dibdib ni Alaric. Natigilan si Alaric. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, tila huminto ang mundo ng cold billionaire. Ang kagandahan ni Ashanti ay natural, walang kolorete, at may dalisay na mga mata na hindi niya kailanman nakita sa mga sopistikadong babae sa Monaco. "Don't touch me." Malamig ngunit may panginginig sa boses na sabi ni Alaric, sabay bawi ng kanyang katawan. Pero ang totoo, bumibilis na ang tibok ng kanyang puso. Nang makaalis si Alaric, natatarantang yumanig si Mildred na biglang sumulpot sa likod ni Ashanti. "Girl, ang gwapo, mukhang bilyonaryo, amoy ginto, bagay kami Ashanti, feel ko ito na ang destiny ko." Hindi alam ni Mildred, ang puso ng malamig na prinsipe ay nagsisimula ng matunaw, hindi para sa kanya, kundi para sa Reyna Elena ng San Diego. Hindi nag-aksaya ng panahon si Prinsipe Alaric. Imbes na bumalik agad sa Monaco, nagpalit lang siya ng damit sa kanyang mamahaling SUV at nagpasyang maglakad-lakad muli sa paligid ng sakahan ng mga Mendoza. Ginamit niyang dahilan ang pag-inspeksyon sa lupain, pero ang totoo, hinahanap ng kanyang mga mata ang dalagang nagpatibok ng kanyang malamig na puso. Nadatnan niya si Ashanti na kasalukuyang tumutulong kay Melvin sa pagbubuhat ng mga kaing ng saging, habang si Nico naman ay nagwawalis sa tapat ng kanilang kubo. "Excuse me," malamig na boses ni Alaric ang pumutol sa tawanan ng magkapatid. Agad na napatayo ng tuwid si Melvin. Bilang isang agriculturist, mabilis niyang napansin ang tindig at mamahaling suot ng dayuhan. Lumapit din si Nico, hawak pa ang hawakan ng walis tambo, habang si Mike naman, nakadarating lang galing eskwela, ay matang-matang nakatitig sa banyaga. "Sino ka? At ano ang kailangan mo sa kapatid namin?" Seryosong tanong ni Melvin.
sabay pwesto sa harap ni Ashanti para harangan ito. I am Alaric, maikling pakilala ng bilyonaryo na hindi man lang nagbago ang ekspresyon ng mukha. I own the adjacent land, and I just wanted to check if your sister is alright after earlier. Aba, kuya, siya yung lalaki kanina. Bulong ni Ashanti mula sa likod ni Melvin. Yung natalsikan ng putik. Naningkit ang mga mata ni Nico. Ayos lang ang kapatid namin, Mr. Alaric. Mas mabuting bumalik ka na sa kung saan ka manggaling. Hindi kami nakikipag-usap sa mga estranghero, lalo na sa mga mukhang may ibang intensyon. Kahit si Mike na bunsong senior high ay sumingit na rin. Oo nga. At saka, bawal ang manliligaw dito. Bilyonaryo ka man o hindi. Hindi sanay si Alaric na tinatanggihan o pinagsasalitaan ng ganoon. Sa Monaco, isang kaway lang niya ay lahat sumusunod. Ngunit, sa halip na magalit, lalo siyang nabilib sa pamilya ni Ashanti. Protektado nila ang dalaga, ang eksena ni Mildred at ang imbita sa hapunan. Bago pa man lumala ang tensyon, biglang dumating si Mildred na may bit-bit na payong, nakasuot ng makulay na damit at todo makeup na tila ba pupunta sa isang party sa gitna ng sakahan. Oh my gosh! Hi Papa Alaric! Tili ni Mildred sabay tulak ng bahagya kay Ashanti para siya ang humarap sa prinsipe. I'm Mildred, ang pinakamagandang best friend ni Ashanti. If you need a tour guide dito sa San Diego, I'm very free. Kahit gabi, available ako. Napataas ang kilay ng bodyguard ni Alaric na si Hans, habang si Alaric naman ay hindi man lang tinipit ang tingin kay Mildred. Deadma. Ang mata niya ay nakatutok pa rin sa likod ni Melvin, kay Ashanti. Sa kalagitnaan ng eksena, lumabas si Aling Marina at Mang Jose mula sa loob ng kubo. Sa likas na pagiging hospitality ng mga Pilipino, pinatigil ng mag-asawa ang pagsisiyasat ng kanilang mga anak na lalaki. Melvin, Nico, Mike, ano ba yan? Bisita siya sa bayan natin. Saway ni Aling Marina. Humarap siya kay Alaric ng may ngiti. Pasensya ka na sa mga anak kong lalaki, Irog. Masyado lang nilang iniingatan si Ashanti. Kung wala kang gagawin ngayong hapon, ituloy mo na ang pagbisita mo at sumabay ka na sa amin magmeryenda. May bagong pitas kaming pinya at mais. Ang pag-upo ng prinsipe sa kubo dito, nasubukan ang pagiging cold billionaire ni Alaric Ashford. Ang isang prinsipeng sanay sa mga Michelin star restaurants sa Europe ay naupo sa isang wooden bench sa ilalim ng dampa ng mga Mendoza. Habang kumakain, walang tigil si Mildred sa kadadaldal at pagpapakyut na tila ba siya ang hinaharana. Alam mo, Alaric, bagay na bagay ako sa Monaco. Feel ko may lahi din akong European. Tingnan mo ang ilong ko, di ba medyo matangos? Bahagyang natawa si Ashanti sa inasal ng kaibigan, at ang matamis na tawang iyon ang tuluyang nagpabagsak sa depensa ni Alaric. Sa unang pagkakataon, sumilay ang isang napakaliit, halos hindi mapansin, ngunit totoong ngiti sa mga labi ng cold billionaire. Nang mag-abot ng baso ng tubig si Ashanti kay Alaric, nagkadikit ang kanilang mga daliri. Isang kuryente ang dumaan sa kanilang dalawa. Thank you, Ashanti, bulong ni Alaric. Sa unang pagkakataon na binanggit niya ang pangalan ng dalaga. Ang kanyang boses, na dati ay kasing lamig ng yelo, ay biglang naging kasing init ng hapon sa San Diego. Anong gagawin ni Alaric kapag nalaman ng kanyang mga kapatid sa Monaco, sina Prinsipe Lucian, Theodore at Prinsesa Catherine, na ang kanilang panganay na kapatid ay ayaw nang umuwi dahil sa isang magandang probinsyana? Ang tawag mula sa Monaco at ang selos ni Mildred. Habang unti-unting nakukuha ni Alaric ang loob ng pamilya Mendoza, bagamat bantay sarado pa rin siya ng tatlong kuya ni Ashanti, isang gabi ay tumunog ang kanyang satellite phone sa loob ng kanyang hotel suite. Sa screen, rumehistro ang pangalan ng kanyang kapatid. Pagkasagot niya, bumungad sa video call ang tatlo niyang kapatid na sina Prinsipe Lucian, Prinsipe Theodore at Prinsesa Catherine, habang nasa background ang marangyang palasyo ng Pampas sa Monaco. Alaric, Alaric, my dearest brother, masiglang bati ni Prinsesa Catherine. Balita namin ng mga kuya mo, nag-extend ka raw ng stay sa Pilipinas? Sabi ni Dad, tapos na raw ang pirmahan ng lupa ah? Oo nga kuya, hirit naman ni Prinsipe Theodore na may mapang-asar ng ngiti.
Don't tell me, ang isang cold at workaholic na tulad mo ay natuto ng mag-enjoy sa beach? O baka naman, iba ang ini-enjoy mo riyan? Si Prinsipe Lucian, na siyang pinakamisteryoso at seryoso sa tatlo pagdating sa pamilya, ay tumitig ng mariin sa screen. May chismis na nakakarating kay Mom Alaric, isang babaeng tagabayan. Is she the reason why you missed the board meeting yesterday? Huminga ng malalim si Alaric. Ibinalik niya ang kanyang malamig at walang emosyong mukha. It's none of your business. I am handling the resort project. End of story. Oh, come on, sigaw ni Catherine. I want to meet her. Kung sino man ang nakatunaw sa yelo sa puso mo, she deserves a medal. Bago pa man makasagot si Alaric ay pinatayan niya na sila ng tawag. Ngunit hindi maitatwa ng bilyonaryo sa kanyang sarili. Si Ashanti na lang ang laman ng kanyang isip. Kinabukasan, buong bayan ng San Diego ang abala. Ito na ang gabi ng Engrandeng Santa Cruzan, kung saan si Ashanti muli ang gaganap bilang Reyna Elena. Sa gilid ng daan, nag-aayos na si Ashanti sa loob ng isang makeshift dressing room malapit sa simbahan. Ang suot niya ay isang simpleng puting gown na gawa sa lokal na tela. Ngunit dahil sa kanyang natural na ganda, mukha siyang isang tunay na anghel. Habang nag-aayos, pumasok si Mildred na may bitbit na tsaa. Ang totoo, may lihim ng inggit si Mildred. Napapansin niya kasi na kahit anong kembot at daldal ang gawin niya, kay Ashanti pa rin nakatingin si Alaric. Girl, inumin mo mula tong tsa para ma-relax ka bago mag-parade, nakangiting sabi ni Mildred. Hindi alam ni Ashanti, nilagyan ni Mildred ang tsaa ng pampurga. Gusto ni Mildred na sumakit ang tiyan ni Ashanti para hindi ito makarampa, at siya ang pumalit bilang Reyna Elena para mapansin siya ni Alaric. Salamat, Mildred ah. Ang sweet mo talaga, sabi ni Ashanti at itinaas ang baso. Ngunit bago pa man maisubo ni Ashanti ang baso, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Melvin, Nico at Mike na bihis din bilang mga bantay ng kanilang kapatid. Ashanti, nandito sa labas yung bilyonaryong banyaga, may dala pang bodyguard, agaw eksena sa plaza, reklamo ni Nico. Habang si Mike naman ay aksidenteng naitabig ang kamay ni Ashanti. Spill, nalaglag ang baso at natapon ang tsaa sa sahig. Namutla si Mildred sa panghihinayang at kaba. Naku, sayang ang tsaa. Ayos lang Mildred. Sige na, lalabas na akong ngiti ni Ashanti. Spill, nang magsimula ang prosesyon, ang lahat ng mata ay nakatutok kay Ashanti. Naglalakad siya sa ilalim ng arko na pinalamutian ng mga sariwang bulaklak ng pinya at mga ilaw. Sa dulo ng pila, nakatayo si Prinsipe Alaric Ashford. Suot niya ang isang barong Tagalog na ipinabili niya pa sa Maynila, isang bagay na hindi niya kailanman naisip na suotin. Nang magtapat ang arko ni Ashanti kay Alaric, biglang naputol ang swelas ng sapatos ni Ashanti dahil sa kalumaan nito, sanhi upang ma-outbalance ang dalaga. Singhap ng mga tao. Ngunit bago pa man sumayad si Ashanti sa semento, isang matipunong braso ang sumalo sa kanyang baywang, si Alaric. Nagkatinginan ng dalawa sa gitna ng maliwanag na plaza. Dahan-dahang lumuhod si Alaric, ang prinsipeng hindi kailanman yumuyuko sa kahit kanino. Para ayusin ang sapatos ni Ashanti, kinuha niya ang panyo niya at itinali ito sa paa ng dalaga para pansamantalang maayos ang sapatos. You look beautiful, my queen, bulong ni Alaric habang nakatingala kay Ashanti, sapat na para marinig ng mga kuya nito na agad sumugod para mamagitan. Nanginig sa selos si Mildred sa tabi, habang ang buong San Diego naman ay nagbubunyi. Ngunit sa hindi kalayuan, isang mamahaling itim na kotse ang nakatigil. Sa loob nito, nakaupo si Prinsipe Lucian, nakakalapag lang mula sa Monaco upang sunduin ang kanyang kapatid. Anong gagawin ni Prinsipe Lucian kapag hinarap niya si Ashanti at ang pamilya nito para pabalikin si Alaric sa Monaco? At paano ipagtatanggol ng tatlong kuya ni Ashanti ang kanilang kapatid laban sa mga maharlika? Ang buong akala ni Alaric ay ligtas ang kanyang lihim sa San Diego, ngunit nagkamali siya. Kinabukasan pagkatapos ng Santa Cruzan, habang tulong-tulong ang pamilya Mendoza sa pagbabalat ng mga bagong pitas na pinya sa kanilang bakuran,
isang marangyang konvoy ng mga itim na SUV ang gumarahil sa tapat ng kanilang kubo. Bumaba mula sa gitnang sasakyan si Prinsipe Lucian Ashford. Kabaligtaran ni Alaric na tahimik at malamig, si Lucian ay may aura ng isang striktong pinuno. Istrikto, direkta, at walang pasensya sa mga bagay na labas sa protokol ng kaharian ng Monaco. Alaric, mariing tawag ni Lucian habang naglalakad pumasok sa bakuran ng mga Mendoza, hindi pinapansin ang putik sa kanyang mamahaling sapatos. Mom and Dad are furious. You missed the global summit. And for what? For this? Tiningnan niya ang paligid, pati na si Ashanti na hawak pa ang kutsilyo pangbalat ng pinya. Agad na humarang sina Melvin, Nico at Mike. Si Nico na isang guro ang unang nagsalita. Sandali lang, Ginoo. Sino ka ba para mambulabog sa pribadong ari-arian namin? At huwag mong mamaliitin ang lugar namin? I am Prince Lucian of Monaco. Malamig na pakilala nito. And I am here to take my brother home. He doesn't belong in a place like this. And you? Baling niya kay Ashanti. Know your place. A crown prince does not marry a commoner. Bago pa man makasagot si Melvin na parang sasapukin na ang prinsipe, sumalubong si Alaric na may galit sa mga mata. Lucian, step back. You have no right to insult them, especially Ashanti. Nanatiling matatag si Ashanti. Inilapag niya ang kutsilyo, hinawakan ang braso ng kanyang mga kuya para pakalmahin ang mga ito at hinarap si Lucian. Mahal na prinsipe, wala po kaming balak agawin ang kapatid nyo. Kung gusto nyo siyang iuwi, sige po. Pamamahay namin, respeto ang unang pinapairal. Kaya huwag nyo kaming ituturing na parang mababang uri. Natigilan si Lucian sa tapang ng dalaga. Doon niya narehistro kung bakit nabihag ang kanyang cold na kapatid. Dahil sa matinding tensyon, nagpasya muna si Alaric na kausapin si Lucian sa hotel upang hindi na maabala ang pamilya Mendoza. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, ang mga nakababatang kapatid na sina Prinsipe Theodore at Prinsesa Catherine ay palihim ding lumipad patungong Pilipinas dahil sa sobrang kuryosidad. Gulat na gulat si Alaric nang madatna ng dalawa sa kanyang hotel suite. Surprise, big bro! Tili ni Catherine sabay yakap kay Alaric. I sneaked out. I want to see your Filipina queen. Kaysa mag-away kayo ni Lucian, mas mabuting kilalanin muna natin siya. Tawang-tawa na sabi ni Theodore. Samantala, habang pabalik si Mildred sa sakahan, nakita niya si Prinsipe Lucian na nagpapalamig sa isang mamahaling cafe sa bayan. Dahil sa kanyang ambisyon at pagiging filingera, binaliwala niya ang takot at lumapit siya sa prinsipe. Hi, Your Highness, I'm Mildred, ang best friend ni Ashanti. Pa-cute na bati niya. Alam mo, tama ka, hindi bagay si Ashanti kay Alaric. Masyadong simple yon. Kung gusto niyo ng babaeng may dating at kayang umangkop sa Monaco, baka ako yon. Naningkit ang mga mata ni Lucian. Agad niyang nabasa ang karakter ni Mildred, ambisyosa at handang magtaksil. Is that so? Tell me more about your friend Ashanti. May nakatago ba siyang sikreto? Naku, marami. Pagsisinungaling ni Mildred dahil sa selos kay Ashanti. Ginamit lang niyan ang pagiging Reyna Elena para akitin si Alaric dahil alam niyang bilyonaryo ito. Naniwala si Lucian sa kwento ni Mildred at nagplano siya ng isang piging kung saan hihiyain niya si Ashanti sa harap ng kanyang mga kapatid. Nag-organisa si Lucian ng isang marangyang hapunan sa pinakasikat na hotel sa probinsya at pilit na ipinaimbitahan ang pamilya Mendoza sa tulong nina Theodore at Catherine na gustong makipagkaibigan. Dumating ang pamilya Mendoza. Ang tatlong kuya, Melvin, Nico at Mike, ay nakasuot ng kanilang pinakamagandang barong, habang si Ashanti naman ay napakaganda sa isang simpleng asul na bestida. Kasama rin si Mildred na todo bihis, akala mo ay siya ang reyna ng gabi. Sa gitna ng hapunan, tumayo si Lucian at itinaas ang kanyang baso. A toast to the Mendoza family. Thank you for welcoming my brother. But let's be honest, Alaric is a billionaire prince. He lives in a world of gold. While you live in a world of soil and pineapples. Is it true, Ashanti, na kaya mo lang siya pinatira sa kubo nyo ay dahil nalaman mong mayaman siya to natahimik ang buong bulwagan?
Kumulo ang dugo ni Alaric at akto ng tatayo. Ngunit bago pa man siya makakilos, sabay-sabay na napatayo ang tatlong kuya ni Ashanti. Sumusobra ka na! Sigaw ng panganay na si Melvin, sabay hampas sa lamesa. Ang pinya at mais na minamaliit mo. Yan ang nagtaguyod sa amin. Marangal ang trabaho namin. At ang kapatid namin, hindi kailangan ng pera ng kahit sinong prinsipe. Dagdag ni Nico. May pinag-aralan kami at may dignidad. Si Mike naman ay humakbang pasulong. Kahit bilyonaryo kayo, hindi namin ipagpapalit si Ashanti sa mga ginto niyo. Biglang sumingit si Catherine. Lucian, stop it. She's not like that. At maging si Theodore ay sumeryoso na rin at hinawakan sa balikat si Lucian para patahimikin ito. Humarap si Alaric kay Lucian, ang kanyang boses ay mas lamig pa sa yelo ng Monaco. One more word against her, Lucian, and I will renounce my title as prince. I will stay here sa San Diego, at kahit maging magsasaka ng pinya, gagawin ko. Makasama lang si Ashanti. Natigilan si Lucian, maging ang pamilya Mendoza ay nagulat sa deklarasyon ng cold billionaire. Tumingin si Alaric kay Ashanti, hinawakan ang kamay nito sa harap ng lahat, at sinabing, I don't care about Monaco anymore. I only care about you. Habang si Mildred naman sa gilid ay napanganga dahil imbes na masira si Ashanti, lalo pang napatunayan ng lahat kung gaano katindi ang pagmamahal ng prinsipeng bilyonaryo sa mutya ng San Diego. Wakas,